Lubos naman na naapektuhan ng Super Typhoon Yolanda ang coconut industry noong nakaraang taon. Sa kabila po nito, pilit na bumabangon ang mga magsasaka ng niyog sa Kabisayaan sa tulong na rin ng pamahalaan at international community. Yan ang pinag-usapan sa ulat ni Dennis Cortez. Pilit na bumabangon ang mga coconut farmers sa Kabisayaan matapos humagupit ang Super Typhoon Yolanda noong nakaraang taon. Mahigit 40% ng mga magsasaka sa Leyte ang nakadepende sa coconut industry. Kasunod nito, bakas pa rin sa mga magsasaka ang pait na iniwan ng kalamidad sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. 700 na tukdaw. Pero yan nakuha na lamang. Bago pa tumama ang bagyo, 700 puno ang narito. Ngayon, 9 na puno na lamang ang natira. Malaking problema namin yun dahil sa kopra kami kumikita. Sa tala ng Philippine Coconut Authority, noong nakaraang Nobyembre, umabot sa 34 na milyong puno ng nyog sa Visayas ang naapektuhan ng Super Typhoon Yolanda. 45% rito ay lubos na napinsala. Bunsod nito, ayon sa United Coconut Associations of the Philippines, bumaba ang coconut oil export ng bansa ng 35% o katumbas ng mahigit 100 tonelada. Samantala, patuloy naman ang programa ng pamahalaan para matulungan ang ating mga kababayan. Kabilang narito ang pagbibigay ng mga binhi at pagpapatupad ng Cash for Work program. Kanya-kanyang diskarte rin ng mga magsasaka para matustusan ang kanilang mga pangangailangan. Ang ilan nga iniipon ng mga kahoy na maaari pang gamitin sa pagsasaayos ng mga nasirang bahay. Amo man din hian kaudgan nga amon tanom. Maraming puno rito. Mura ang kahoy at madali kaming nakapagtatayo. Karamihan sa mga bahay rito ay gawa sa coconut lumber, gaya ng mga dingding at mga poste. Patuloy naman ang pagbibigay ng tulong ng international community sa mga magsasakang naapektuhan ng kalamidad. The likelihood is that many of these trees will rot and become infested with pests. Pests could eat some of the still standing and productive trees. Bagamat matatagalan pa bago anihin ang mga itinanim na puno, tiwala naman ang mga magsasaka na muling makakabawi ang industriya. Para sa Telebisyon ng Bayan, Dennis Cortez.